Gusto mo rin bang magkaroon ng borderless printing, yung mga printer mo na Epson 3210, Epson 5290, at kung ano pang mga compatible na mga printer, at hindi mo naman kayang gawin, i-message mo lang ako sa aking Facebook page para ako na mismo yung gagawa dyan sa computer mo via online support at napakamurang halaga lang. At sa mga kailangan din ng mga Microsoft Word or kung ano pang mga software na kailangan yung i-install para dyan sa mga sisimulan yung printing business, message nyo lang ako at super affordable lang naman ng aking serbisyo. Para sa mga nagtatanong, eto na mga tropa yung requested ninyo kung anong magandang photo paper para sa photo printing. Eto yung RC Satin, meron tayong dalawang brand pa rin dito na ginagamitan nga natin siya ng dye ink. At ang printer natin, Epson 5290. Huwag kayong mag-alala mga tropa, yung mga printer ninyo, kahit dye ink yan, pwede kayong mag-print ng mga photos, basta yung mga photo paper na gagamitin ninyo compatible sa inyong mga printer. Dapat laging may nakalagay na inkjet friendly or inkjet compatible. At eto nakikita nyo, yung mga output nya using dye ink. Take note mga tropa, ang gamit ko dito ay original dye ink at ang gamit natin na photo paper ay RC Satin Yasen na super premium at isang Kuyi na RC Satin. Pwede rin kayong gumamit ng glossy kung hindi nyo type yung mga ganitong klase na satin. Basta yung bibilihin ninyong mga photo paper may nakalagay na RC or resin coating na mga photo paper na brands. Ayun kasi yung mga magaganda yung quality. What is up sa inyo mga tropa? At eto na nga ipapakita ko sa inyo yung output naman ng Kuyi RC Satin at ng Yasen RC Satin using dye ink printer. Eto yung standard printing sa Kuyi. Sana nakikita ng maayos sa camera natin. And next naman natin, eto yung high settings ng Yasen RC Satin. At eto naman yung standard settings. So, unahin muna natin yung Kuyi RC Satin. I-share ko sa inyo kung ano yung sa abot ng aking makakaya dun sa pinaka-output niya using dye ink printer Epson 5290 for colors when it comes sa photo printing using RC Satin na Kuyi na brand. Unang-una mga tropa, using dye ink na original ink, hindi ka na mamroblema sa pag-color correct ng kulay ng inyong mga output. At to tell you honestly, it looks natural talaga mga tropa dun sa pinaka-output niya. Pero using Epson 5290, using dye ink, medyo nakukulangan ako dun sa pinaka-output na solid na pagkaka-print niya. Ibang-iba talaga yung output using 6 colors printer dahil iba yung color management nun. At sa dye ink, napapansin ko dito, parang normal lang yung ano niya, pinaka-kulay green niya. As in, medyo may pagkaputla lang din sa pinaka-output niya. Iba rin talaga kapag pigment ink, talagang buhay na buhay yung kulay. Pero kung ayaw mong mamroblema sa pag-color correct or kung ayaw mong ma-experience yung tinatawag na color correction or yung pagka-greenish ng mga output at para hindi ka na ma-stress, eto na yung gamitin mo, mag-dye ink ka na lang. Talagang recta print mo na lang siya. Okay naman siya sa okay na. Ayan o. Ayan yung pinaka-output niya. So far, so good. And when it comes naman kung natatakot kayo sa pag-fading, time to time talaga magpipade as magpipade talaga yan. Kaya mas maganda, bilihan ninyo ng frame na maayos para syempre, hindi masyado mag-moist, hindi mainitan, hindi maarawan, hindi matamaan ng sinag ng araw para mas maganda na nape-preserve gamit kayo nga ng frame. Bili kayo ng frame ng mga A4 size. Ayan o. So far dito sa Kuyi na brand, kagaya ng sinabi ko din sa pigment ink, hindi din sila halos nagkakalayo. Dito naman sa standard printing mas okay yung output nung Kuyi para sa akin kasi na-experience ko or nakikita ko dito, medyo may pagkaputla siya. Napuputlaan naman ako. Ito yung isa natin na standard printing. Parehas siyang standard printing. Even sa pag-print ng mga stickers, talagang pigment ink, tapos yung output talaga nung mga pigment ink, talagang lumalabas yung tipong pagkabuhay nung photo. And etong using dye ink, parang normal mo lang siya na print. Parang para sa akin wala siyang boom. Pero
kung owner ka ng ganitong printer, as in, pwede ka namang mag-cater ng ganito. At kahit papano makakapagsingil ka naman ng maayos, siguro para sa akin kung gumagamit ka ng dye ink printer, pwede kang sumingil ng 75 pesos ng ganito. A4 printing. Lalong-lalo na kung 4 colors printer lang yung gamit mo at Epson 003, iba lang talaga yung mga 6 colors printer, iba kasi yung color management nun. Ayan, wala tayong ibang ginawa dito na color correct, kundi i-check lang natin yung pinaka-settings doon. Ayan yung output niya. At eto naman yung high settings, halos hindi siya masyado noticeable. Medyo tumapang lang ng konti dito yung output. Eto yung standard. Eto yung high settings. So far so good. Kung ayaw nyo problema sa mga color correct at kung ayaw nyo ma-experience yung greenish. And ipapakita ko nga sa inyo yung output ng pigment ink. Kanya-kanya naman tayo ng taste mga tropa, no? Kung nagagandahan kayo dito sa pigment or nagagandahan kayo sa dye ink, nasa sa inyo yan. Pero para sa akin, sa mga mata ko, no, sa taste ko din, mas maganda yung output ng pigment. Talagang feeling ko buhay na buhay yung printer or buhay na buhay yung pinaka-output niya. Although, sabihin na natin na meron talagang pagka-greenish yung pigment ink. Pero ayun talaga, wala naman tayo magagawa doon. Pero ang ganda nung background dyan, no? Talagang akala mo buhay na buhay talaga yung dahon, 'di ba? Unlike dito sa dye ink. Pero kagaya ng lagi kong sinasabi, nakadepende pa rin sa taste mo 'yan. So ayun, at least naipakita ko sa inyo yung output or kung pwede bang mag-print using dye ink sa ating mga photo paper using RC Satin. Yung iba kasi hindi rin alam yung ginagamit ng mga photos or yung mga brand sa pagpo-photo print. At least dito sa vlogs natin, nalaman nyo kung ano yung ginagamit. Ayan. 'Di ba? So, pwede na kayo mag-cater ng ganito, ng photo printing, A4 size. Usually, ito yung pinang-display sa mga bahay, no? Or yung mga graduation picture, yung mga tipong nakatoga, A4 size, and pwede kayong bumili rin ng frame, i-combination nyo dito sa piniprint ninyo. Meron ng frame at meron ng borderless printing na A4, di ba? So, ayun na lang. Like, share, and subscribe. Kung gusto nyo mag-avail ng mga templates at mga materials, nasa description yung link natin. Lagi kong sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo. Tumarami ang